mga pinaka-rare at endangered animals na nauubos na at makikita sa Cebu. Pinoy's World TV. Number 15, Black Shama or Siloy. Maliit lang ito, umaabot ng humigit kumulang 20 centimeters pero kapansin-pansin ang halos itim hanggang dark bluish na balahibo ng lalaki at ang napakagandang boses nito. Isa itong songbird na mahilig sa dense vegetation. Secondary forests ang natitirang lowland forest ng Cebu. Ang pinaka-espesyal dito, endemic ito sa Cebu Island. Ibig sabihin, kung mawala ang wild population nito sa Cebu, wala ka ng ibang natural na population na mapupuntahan sa mundo. Pero may magandang balita. Dating classified ito bilang endangered. Ang siloy binaba sa least concern noong 2025 matapos ipakita ng bagong assessments na mas marami pala ang populasyon nito kesa sa inaakala natin dati. Tinatayang nasa 10,000 hanggang 16,500 matured individuals ang populasyon at pinakamalaking concentration nito ay nasa Alcoy, Boljun area. Kaya rare pa rin ito sa geographic sense pero patunay rin na posibleng gumana ang mga conservation activities ng mga tao. Number 14, Philippine Wart Frog. Sa mga sapa at watershed forest ng Cebu ito makikita. Ito'y tinatawag ding giant Visayan frog at isang Philippine endemic amphibian na matatagpuan sa ilang isla ng Visayas kabilang ang Cebu. May robust itong katawan, mahabang paa para sa pagtalon at balat na kayang mag-blend sa maputik at mabatong environment. Noong 2026, ngayon, kinumpira ng DOST, PCAARRD at Cebu Technological University ang species na ito sa Mananga at Kotkot Watershed Forest Reserves. Classified itong near-threatened at nahaharap sa habitat disturbances mula sa logging, pagmimina, construction at agriculture and sand and gravel extraction. Number 13, Bumphead Parrotfish. Kung may isdang may kamukhang nakasuot ng helmet, ito na siguro yun. Ito ang pinakamalaking parrotfish sa buong mundo. Maaari itong lumampas ng 1 meter ang haba at ang adult madaling makilala dahil sa malaking umbok sa noo at exposed na parang tuka ng ngipin. Naitatala ang species sa reef fauna ng Moalboal. Ang habitat nito ay malulusog na coral reefs, outer lagoons at reef slopes. Ang nakakatuwa, habang kumakain ito ng algae at coral, dinudurog nitong calcium carbonate at nakakatulong sa natural na production ng reef sand. Pero mabagal ang reproduction at population recovery nito, kaya sensitibo sa overfishing at spearfishing. Sa pinakahuling IUCN assessment na nakalista sa fish base, classified itong vulnerable. Sa lugar na heavily fished, pwedeng mawala ang malalaking grupo nito ng napakabilis. Number 12, Cebu Small Worm Skink. Mukha itong pinaghalong maliit na ahas at butiki pero isa talaga itong skink. Ito'y tinatawag ding Robert's Short-Legged Skink. Endemic sa Cebu. May pahabang katawan ito at napakaliit na mga paa. Ito'y hindi limbs ha. Ito'y ilang porsyento lamang ng body length. Dahil burrowing animal ito, mahilig itong manatili sa ilalim ng lupa. Leaf litter, rotting logs at malambot na substance kung saan maaari itong magtago at maghanap ng maliliit na prey. Ang species ay dating tinuring na critically endangered, ngunit ang mas bagong IUCN information ay naglalagay rito bilang vulnerable. Gayunpaman, napakaliit pa rin ang natural na range nito dahil Cebu lamang ang native distribution. At dahil hindi ito flashy tulad ng ibon o pawikan, madalas nating hindi mapansin ang kahalagahan nito. Pero ang pagkawala ng maliit na reptile na ito ay pagkawala rin ng isang
evolutionary lineage na uniquely Cebuano. Number 11. Cebu Hawk Owl. Kapag madilim na ang kagubatan ng Cebu, isang pares ng malalaking mata ang maaaring nakamasid mula sa sanga. Ito ang Cebu Bubok. Humigit kumulang 25 cm ang haba nito. Walang prominenteng ear tufts at may malalaki itong mata na bagay sa nocturnal hunting. Kumakain ito ng insects at maliliit na vertebrates at nangangailangan ng forest habitat na may puno para sa hunting, resting at nesting. At sa Cebu lamang ito natural na matatagpuan ha. Noong 2011, nakita ang mga owl sa ilan sa pinakamalalaking natitirang forest patches ng Cebu. Dahil sa maliit nitong habitat noon, tinuring itong endangered. Pero noong 2025, nagkaroon ng magandang development. Na-update ang status nito mula endangered patungong vulnerable na. Hindi naman ibig sabihin ito safe na to ha guys. Kapag Cebu lang ang tahanan mo, ay bawat forest patch na mawawala ay malaking bahagi ng buong mundo mo. Number 10. Green Sea Turtle. Sa Mawal-Buwal, posible kang lumangoy ilang metro lamang mula sa shore at makakasalubong ka ng isa sa pinakakilalang marine reptile sa Pilipinas, ang Green Sea Turtle. Malaki ang adult ito, streamlined ang shell at may malalakas na flippers na kayang dalhin ito sa napakalayong migration routes. Ang adult green turtles ay kakaiba dahil malaking bahagi ng pagkain nila seagrass at algae. Regular silang nakikita sa reefs at shallow coastal waters ng Mawal-Buwal. Noong 2025, isang juvenile green turtle ang nasagip sa Panagsama Beach matapos makalunok umano ng fishing hook at matagpuan na matagumpay na na-release pagkatapos gamutin. Globally, gumaganda ang conservation picture ng green turtles. Ngunit sa Pilipinas, nananatili itong classified na endangered sa ilalim ng DENR Administrative Order 2019-09. Kaya ang pagiging common na makita sila sa isang tourist area ay hindi dahilan para hawakan, habulin o istorbohin sila. Number 9. Visayan Leopard Cat. Kilala rin sa ilang lugar bilang maral. Halos kasing laki lamang ito ng domestic cat pero kapansin-pansin ang wild appearance nito. May yellowish-brown hanggang grayish na balahibo, dark spots at stripes na katawan, at mga guhit sa mukha na nagbibigay dito ng miniature leopard appearance. Pero kahit leopard ang pangalan, hindi ito maliit na bersyon ng tunay na leopard. Isa itong hiwalay na uri ng small wild cat. Kabilang ang Cebu, Negros, Panay at Masbate sa documented distribution ng Visayan leopard cat. Sa Cebu, napakahirap nitong makita dahil nocturnal at napaka-elusive nito. Karaniwan itong gumagamit ng forest remnants at iba pang lugar na may makapal na vegetation. Ngunit, pinapakita rin ng mga pag-aaral sa Visayas na kaya nitong mabuhay sa agricultural landscapes basta may sapat na cover at mapagtataguan. Number 8. Philippine Tube-Nosed Fruit Bat. Ito'y may kakaibang tubular nostrils na nakausli mula sa mukha, malalaking mata, honey-colored fur, dark stripe sa likod at dilaw na marking sa tenga at wings. May wingspan nito na humigit kumulang 55 centimeters. Endemic ito sa Pilipinas at kilala mula sa Cebu, Negros at Sibuyan. Sa Cebu study mula 2014 hanggang 2015, 74 individuals na lang ang naitala sa 8 survey areas, kabilang ang Mount Capayas, Nugas at Mount Lanaya. Classified itong endangered dahil fruit eater ito, seed disperser din ito ng forest. Kaya kapag nabawasan ng gantong paniki, maaaring maapektuhan maging ang natural na regeneration ng mga puno, pinagkukunan ito ng pagkain.
Number 7. Whale shark or butanding. Ang pinakamalaking isda sa mundo. Pero plankton at maliliit na organismo lamang ang habol nito at hindi tao. Ang whale shark, maaaring lumampas ng 10 meters. May malapad na bibig at kakaibang pattern ng white spots na parang fingerprint. Unique ito sa bawat individual. At syempre, isa sa pinakasikat na lugar sa Pilipinas para makita ito ay ang Oslob, Cebu. Pero may malaking responsibility kasabay ng tourism ha. Endangered ang whale shark at may mga pag-aaral sa Oslob na nakapagtala ng pagbabago ng behavior nila kaugnay sa provisioning o feeding at mataas na tourism pressure. Noong May 2026, pansamantalang nawala ang mga whale sharks sa interaction area ng ilang araw bago ipaliwanag ng lokal na pamahalaan na maaaring seasonal ang ganitong absence. So nakakatakot guys, di ba? Number 6. Pelagic thresher shark. Isang shark na tila kalahati ng katawan buntot. Ito'y sikat dahil sa napakahabang upper lobe ng tail fin nito. Halos kasing haba ng mismong katawan. Hindi lang ito design ha. Ginagamit nito ang buntot na parang latigo upang pang-stun ng schooling fish bago nito kainin. Ang Malapascua ay isa sa pinakasikat at pinaka-reliable na lugar sa mundo para makita ang pelagic threshers dahil dumadalo sila sa mga underwater cleaning stations gaya ng Kimud Shoal. Maaari silang umabot sa ilang metro ang total length pero sa halip na isang aggressive monster, kadalasan ay maingat at graceful silang lumalangoy sa paligid ng divers. Classified ngayon ang pelagic thresher bilang endangered at pangunahing problema ay bycatch at fishing pressure. Kaya ang shark na nagbibigay ng world-class diving experience sa Cebu species din kailangan bantayan ng super puti. Number 5. Strake-breasted bulbul. Cebu population. Ito ang isa sa mga ibong maaring mas bihira pa kaysa inaakala ng maraming Cebuano. Ito'y may population sa Cebu na tradisyonal na tinatawag na Cebu bulbul. Ang Cebu form confined sa natitirang forest patches at mas dependent sa forest kumpara sa ilang population sa ibang isla. May brownish body, pale underparts at striking breast. Karaniwang kumakain ng bulbuls ng prutas at insects. May papel din sila sa seed dispersal. Ang species matagal nang classified as endangered. Bagamat may ongoing taxonomic at conservation reassessments, ang Cebu population ang talagang nakakabahala dahil napakaliit ng natitirang habitat nito. Naitala rin ang strake-breasted bulbul sa Nugas, Mount Lantoy Key Biodiversity Area. Kapag nakita mo ito sa Cebu Forest, hindi lang simpleng bird sighting yon. Nakikita mo ang survivor ng matinding pagkawala ng ating kagubatan. Number 4. Leatherback sea turtle. Noong 2025, isang napakabihirang bisita ang natagpuan sa baybayin ng Bogo City, Northern Cebu. Isang leatherback sea turtle. Ito ang pinakamalaking living sea turtle sa mundo. Hindi tulad ng green at hawksbill turtles, wala itong ordinaryong matigas na shell. Ang likod nito parang makapal na leathery skin na may bony structure sa ilalim. Isa rin itong tunay na ocean traveler. Kaya maglakbay ng libo-libong kilometro at sumisid sa napakalalim na tubig habang naghahanap ng jellyfish. Ang specimen sa Bogo ay natagpuang patay pero mahalagang record yun dahil nagpapakitang bahagi ng waters around Cebu ang maaaring madaanan ng species. Sa Pilipinas, mahigpit itong pinoprotektahan at ang leatherback kabilang sa mga sea turtle populations na may seryosong conservation concern dahil sa fishing gear, plastic pollution, coastal development at pagkawala ng nesting beaches.
Number 3, Hawksbill Sea Turtle. Kung may pawikan na mukhang ginawa para sa coral reef, ito ang Hawksbill Turtle. Nakuha nito ang pangalan sa matulis at curve nitong bibig na parang tuka ng lawin. Ginagamit nito yon upang makakuha ng pagkain sa maliliit na crevices ng coral reef at malaking bahagi ng diet nito ay marine sponges. Makikita ang hawksbill sa reef environments ng Cebu, kabilang ang Mualboal kung saan parehong hawksbill at green turtles ang naitala. Pero globally, classified itong critically endangered na. Isa sa historical reasons ng matinding pagbaba nito ay ang panguhuli para sa magandang pattern shell na ginagamit doon sa tortoise shell products. Dagdag pa ang pagkawala ng nesting beaches, coral degradation, accidental capture at sa fishing gear at maraming pollution. Number 2, Philippine Barebacked Fruit Bat. Ito ang hayop na literal na bumalik mula sa inaakalang extinction. Ang Philippine Barebacked or Naked-backed Fruit Bat ay isang malaking cave roosting fruit bat na kilala mula sa Negros at Cebu. Kakaibang anatomy nito dahil ang wing membranes ay nagmimit malapit sa gitna ng likod, kaya tiwala at tila walang normal na balahibo ang malalaking bahagi ng back. Dito nang galing ang pangalang barebacked. Dating napakarami nito sa ilang caves, ngunit dahil sa forest lost, hunting disturbances, nawala ito sa records ng ilang dekada at minsan tinuring na extinct talaga. Hanggang noong 2001 sa Mabuli, Carmen, Cebu, nakahuli ang researchers ng ilang buhay na individual sa mist nets. Isang napakalaking rediscovery nito, guys. Ang forest fragments sa Carmen at Katmon ay tinuturing na critically important strongholds nito. Classified ang species na critically endangered. Isang paalala ito na minsan ang extinct na hayop maaring nagtatago pa sa huling maliliit na piraso ng malinis na kagubatan. Number 1, Cebu Flower Pecker. Ito maaari ang pinaka-iconic na rare animal ng Cebu. Napakalit nito, nasa 11 hanggang 12 centimeters lamang, pero ang male ay may striking combination ng dark blue back, white at matingkad na pula. Ang pagkain nito ay maliit na prutas kabilang ang mistletoe fruits, kaya nakatutulong din ito sa dispersal ng seeds. Pero ang dahilan kung bakit legendary ang ibong ito ay ang kwento ng survival nito. Sa loob ng maraming dekada, pinaniniwala ang extinct na ang Cebu flower pecker dahil sa sobrang pagkakalbo ng forest ng Cebu. Hanggang noong 1992, muling nadiskubre ang species. Ngayon, kilala ito mula sa kakaunting forest areas gaya ng Nugas, Mount Lantoy at iba pang natitirang habitat sa southern Cebu. Classified itong critically endangered at endemic sa Cebu. Wala itong natural na population sa Luzon, Mindanao, Palawan o kahit sa karatig na Bohol. Isang ibon na kasinlaki lamang ng palad, pero ang survival nito ay nakasalalay sa natitirang maliliit na kagubatan ng isang buong isla. At yan ang pinaka-rare animals na makikita sa Cebu at paubos na talaga. Sa Cebu, hindi lang magagandang tanawin ang kayamanang dapat ipagmalaki. Mula sa Cebu flower pecker na minsan inaakalang extinct hanggang sa mga giant sharks, pawikan at marami pang iba, may mga nilalang dito na kapag nawala sa Cebu, maaaring mawala na rin sa buong mundo. Kaya ang tunay na challenge ay hindi lang makita sila, kundi siguraduhin may makikita pa ang sunod na henerasyon. At kung nagustuhan nyo at may natutunan kayo sa video natin for today, please comment, I like it. At syempre, huwag kalimutan mag-like, mag-share, mag-comment at mag-subscribe sa ating maliit na channel kasi may Pinoy dyan, may Pinoy doon, may Pinoy dito. At syempre, may Pinoy's World TV!
Mag-subscribe, like, share, and comment na lang ha. Goodbye guys!